Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Petisyon para himukin ang Kongreso na talakayin ang martial law declaration ni Pangulong Rodrigo Duterte inihain na sa Korte Suprema. Oral argument sa isyu ng batas militar itinakda sa susunod na linggo. Philippine National Police biniberipika ng authenticity ng dokumentong kumakalat ngayon sa social media hinggil sa mga sasakyang nagdadala umano ng bomba. Caterer ng New Bilibid Prison, itinangging pagkain nila ang umano'y sanhi ng food poisoning sa higit 1,000 mga preso. Polisiya sa pagkakaroon ng masustansyang pagkain at inumin sa mga paaralan, maigpit na ipatutupad ng DepEd kasunod ng pagtaas ng antas ng mga kabataang obese. Una po sa ating mga balita, sinuspindi ng Department of Labor and Employment ang pagpapadala ng mga Filipino workers sa Qatar dahil sa pinangangambahang food crisis doon. Ito ang balita ni Leslie Long Bowen. Bunsod ng akusasyon na sinusuportahan ng bansang Qatar ang ilang mga teroristang grupo. Pinutol ng ilang mga bansa kabilang ang Saudi Arabia, United Arab Emirates, Egypt at Bahrain ang diplomatic ties sa bansa. Kabilang sa mga problemang maaaring idulot nito ay ang kakulangan sa pagkain dahil karamihan sa mga pagkain sa Qatar ay inaangkat lamang sa ibang mga bansa. Kaya naman nagpasya na ang Department of Labor and Employment na pansamantalang itigil ang pagpapadala ng mga overseas Filipino workers doon. Kasi we are foreseeing a possible problem in Qatar. Like for example, you know for a fact that Qatar does not produce its own food. If anything happens that they run out of food and food riots will take place, definitely our OFWs will be the first victims. Ikinalulungkot naman ang 52 taong gulang na OFW na si Rose Lily Tugonon ang anunsyo ng pamahalaan. 12 taon na itong nagtatrabaho sa Qatar bilang babysitter at nakatakdasa ng bumalik doon sa linggo. May anak akong 2 pang hindi nag-asawa, binubuhay ko rin po. Siyempre, yung isa wala pang trabaho. Saan ako kukuha ng gastos kung hindi ako makabalik, kung matagalan, di ba? Tinatayang nasa 200,000 ang legal at undocumented overseas Filipino workers sa Qatar. Pinag-aaralan pa ng pamahalaan ang sitwasyon sa Qatar upang malaman kung kinakailangan bang pauwiin ang mga Pilipino roon. Sakaling kinakailangang mangyari ito, tiniyak naman ang pamahalaan na handa silang tulungan ng ating mga kababayan. Very frankly, I tell you, we are very prepared. We already expect on repatriation. Concerned government agencies are now looking at the matter and would extend assistance and other support to OFWs who may be affected by such action. Samantala nagkakaroon na rin ng mahabang pila sa mga supermarket sa Qatar kung saan tila nagpapanic buying ang mga tao dahil sa pagsasara ng Saudi Arabia ng tanging land border nito. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Manila. Nangangamba naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa posibleng maging epekto ng ipinatutupad na worker deployment suspension sa Qatar. Ayon sa BSP, maaaring maapektuhan nito ang remittance sa bansa ng mga Pilipinong nagtatrabaho doon. Sa tala ng Labor Department noong 2016, mahigit 100,000 mga Pilipino ang nasa Qatar. So any disturbance is a source of concern by the BSP, especially since there are overseas Filipinos working there. So that's why it's important to monitor the situation at this time. Sa ngayon ay patuloy nang binabantayan ng BSP ang nangyayaring diplomatic row ng Qatar sa 7 Arab states. Na-recover ng Armed Forces of the Philippines ang halos 80 milyong pisong halaga ng salapi at mga tseke sa lugar na dating pinagkukutaan ng Maute Group sa Marawi City. Mula sa Iligan City, ito ang balita ni Weng Fernandez live. Weng. Yes, June, maayong hapon. Sa isinasagawang clearing operations ng Philippine Marines, na-recover ang 79 na milyong pisong halaga ng tseke at pera sa Barangay Mapandi, Marawi City.
52 milyong piso ang cash habang nasa 27 milyon pesos naman ang cheque. Ayon sa AFP, nakuha ang salapi at mga cheque sa isang bahay na dating pinupwestuhan ng sniper ng Mauti Group. Ito turn over ng militar sa law enforcement body na magsasagawa ng investigasyon upang matukoy kung sino ang nagmamay-ari ng pera. Ayon naman sa tagapagsalita ng Provincial Crisis Management Committee ng Lanao del Sur, hindi pa dipinido kung sa bandidong grupo nga ang na-recover na pera. General practice is that the Maranao businessmen do not usually go to the banks and deposit their money. The general practice is they keep their money in their house. Hindi naman inaalis ng militar ang posibilidad na galing ito sa iligal at sa mga banyagang sumusuporta sa Mauti Group. Iginiit naman ng militar na sa pagkakarecover ng salapi at mga cheque ay patunay na walang katotohanan ang paratang ng Mauti at ng mga taga-suporta nito na nagsasagawa ng looting ang mga sundalo sa Marawi City. Samantala sa tala ng Provincial Crisis Management Committee sa Lanao del Sur, bumaba na sa 1,700 mula sa dating mahigit na 2,000 ang bilang ng mga na-trap na civilian sa Marawi City. Kasama sa mga nailigtas kahapon ay ang 33 mga guro mula sa Dansalan. June? Maraming salamat, Weng Fernandez, nagulat mula sa Iligan City. Ilang umano'y miyembro ng teroristang Maute ang naaresto ng mga otoridad sa isang checkpoint sa Sirawan, Davao City kahapon. Kabilang sa mga ito si Casamora Maute na ama umano ng wanted na Maute Brothers at isa rin sa matataas na leader ng Maute Group. Kasama ring nahuli ang asawa nito na si Ominta Romato Maute alias Farhana at 2 manugang nito. Nakasakay ang mga sospek sa isang itim na Toyota Grandia van nang mahuli sa checkpoint. Sinubukan pa umanong itago ni Casamora ang kanyang mukha gamit ang face mask kaya lalong nagduda ang mga pulis at sundalong nagmamando ng checkpoint. Pangunahin sa listahan ng wanted terrorist si Casamora. Sa ngayon ay inaalam na ng otoridad kung may iba pa itong kasamahan o kaanak na nakapasok sa Davao City. Hinikayat ng Department of Education ang mga magulang na apektado ng kaguluhan sa Marawi City na i-enroll pa rin ang kanilang mga anak sa mga paaralan sa ibang bahagi ng bansa. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Nasa 22,000 mga mag-aaral at 2,000 mga guro ang naapektuhan ng nangyayaring giyera sa Marawi City. Batay sa monitoring ng Department of Education, nasa 1,391 na mga kabataan ng Marawi City ang nag-enroll na sa mga paaralan sa labas ng syudad. Pinakamarami ay sa mga eskwelahan sa Iligan at Cagayan de Oro City. Hinikayat ng Department of Education ang iba pang pamilya na apektado ng krisis sa Marawi City na ipagpatuloy ng kanilang mga anak ang pag-aaral sa pinakamalapit na paaralan sa kabila ng kanilang pagiging bakwit. I strongly believe whatever is happening in our country, for as long as we continue teaching our children, we continue classes, we add to normalization. We make the children feel that there is something that they can look forward to aside from violence. Maaaring magsadya ang Marawi students sa alinmang pinakamalapit na paaralan at hindi nila kailangang magsumite ng anumang requirement o magbayad ng fee. Samantala, sinabi naman ng DepEd na maaaring matagalan pa bago maibalik sa normal na sitwasyon ang mga paaralan sa Marawi. Ito ay kahit sinabi ng militar na 2 linggo na lang ang itatagal ng bakbakan. 69 ang kabuoang bilang ng mga paaralan sa buong Marawi City, ngunit wala pang impormasyon ng DepEd kung ilan dito ang lubang nasira dahil sa giyera. Baka tatagal yung clearing up operations even if mabawi na ang Marawi. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. So let me just tell everybody that I have declared martial law for Mindanao. Pinasasagot na ng Supreme Court ang Solicitor General sa petisyon na ipawalang bisa ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Samantala, isang hiwalay na petisyon din ang inihain kanina upang obligahin ang Kongreso na magdaos ng joint session at busisiin ang martial law declaration. Ito ang balita ni Roderick Mendoza.
Inatasan na ng Korte Suprema ang Solicitor General na sagutin ang petisyon na ipawalang bisa ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao. 7 kongresista ang naghain ng petisyon kahapon na humihiling na bawiin ang martial law dahil wala umano itong basehan. Giit ng petitioners, walang himagsikan o pananakop sa Marawi City o alinmang bahagi ng Mindanao. At mali-mali rin umano ang batayan ng ulat ng Pangulo tungkol sa martial law na isinumite sa Kongreso. The court resolved to do the following. First, require the Office of the Solicitor General for and in behalf of the respondents to comment on the petition not later than June 12, 2017 at 12 o'clock noon. Didinggin ng SC ang petisyon sa oral arguments sa June 13, 14 at 15. Kailangang madesisyonan ang kaso sa loob ng 30 araw, kaya't pinagsusumite ng memoranda ang mga petitioner at Solgen hanggang sa June 19. Samantala, isang hiwalay na petisyon naman ang inihain kanina ng grupo na Senador Laila de Lima at dating CHR Chairperson Eta Rosales. Hiling nila sa Korte Suprema, utusan ng Kongreso na magdaos ng joint session at busisiin ang batayan ng deklarasyon ng martial law. Suportado ito ng mahigit 300 mga abogado. We believe that the plain text of the Constitution requires joint session by the Congress. We believe that this is a mandatory requirement and a ministerial function on the part of the Congress, and therefore the Supreme Court can order the Congress by a writ of mandamus to perform that required function. Ayon sa mga petitioner, dati nang nagdaos ng joint session ang Kongreso nang magdeklara ng martial law sa Maguindanao si dating Pangulong Gloria Arroyo noong 2009. Pero ang tanong ngayon ay kung magagawa ba ng Korte Suprema na utusan ang isang kapantay na sangay ng pamahalaan. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Hindi kinatigan ng Supreme Court ang hiling ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na magtalaga ng special court sa Luzon o Visayas upang lumiti sa mga kasong isasampa laban sa mga miyembro ng Maute Group. Sa halip ay itinalaga ng Korte Suprema ang Cagayan de Oro Regional Trial Court upang hawakan ang mga kaso kaugnay ng pag-atake sa Marawi City. Ang Court of Appeals Cagayan de Oro naman ang tatalakay sa mga kaso may kinalaman sa terorismo. Si Court Administrator Maitas Marquez naman ang inatasang makikipag-ugnayan sa 4th Infantry Division ng Philippine Army sa Camp Evangelista para sa pagkukulungan ng mga mahuhuling miyembro ng Maute Group. The court resolved to do the following. First, designate the Regional Trial Court of Cagayan de Oro City to hear, try, and decide all cases and incidents arising from the Maute Group takeover of Marawi City. Samantala, plano naman ni Secretary Aguirre na iapela ang desisyon dahil masyado anyang malapit ang Cagayan de Oro City sa Marawi at Lanao del Sur. Overkill umano o sobra ang ginamit ng kapangyarihan ng Duterte administration sa pagsugpo sa grupong Maute na naghahasik ng kaguluhan sa Marawi City ayon kay Senator Risa Ontiveros. Ito ang balita ni Rica Adrada. Hindi idinaan ng pamahalaan sa tamang paraan ng pagtugon sa Marawi City crisis. Sa panayam ng programang Get It Straight with Daniel Razon, sinabi ni Senator Risa Hontiveros na hindi dapat nagdeklara agad ng martial law si Pangulong Rodrigo Duterte sa buong Mindanao. May mga opsyon pa sana ito bago humantong sa pagsasailalim sa rehiyon sa military control. Pagkatapos po ng calling out powers, kasunod niyan yung suspension of the privilege of the writ of habeas corpus na ginawa na rin ni Presidente ngayon. So pinakamataas na yung kumaga level 3 na alarma yung martial law. Iginiit din ng Lady Senator ang pagkakaroon ng joint session ng Senado upang maipaliwanag at mabigyang katuwiran ang desisyong ito ng Pangulo. Kahit dun sa mga parameters ng martial law, invasion or rebellion, so una pwedeng questionin, rebellion ba yan? Samantalang tayo naman ang nag-initiate, di ba? At yung city government ba ng Marawi ay humiwalay sa national government at pumanig sa Maute? Obviously, hindi. Or, yun, invasion ba? Rebellion ba? Sa patuloy na operasyon ng sandatahang lakas at mga pulis, nanawagan ng senadora na patuloy na isaalang-alang ang kaligtasan at civil liberties ng mga tao. Meron kaming binuong grupo na gathering for civil liberties. Yung immediate calls namin, tigilin yung airstrikes
Una nang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na ang militar at pulis na ang nagbigay sa kanya ng rekomendasyon na magdeklara ng martial law. Of the military and the police who in the first place gave me the reason to declare martial law. While they did not say, you go ahead, President Duterte, they gave me sufficient information and I asked them, are we already in the critical level? And there was an almost unison and redundant even statements that delikado tayo sa Mindanao. Para sa Get It Straight with Daniel Razon, Rica Adrada, UNTV News and Rescue, Quezon City. Naglabas ng whole departure order ang Sandigan Bayan 3rd Division laban kay dating ARMM Governor at MNLF Chairman Nur Miswari. Ito ay kaugnay ng kinakaharap niyang graft at malversation charges sa maanumalyang pagbili na mahigit sa 100 milyong pisong halaga ng educational materials noong taong 2000. Sinasabing nagsabwatan si Miswari at ilang pang dating opisyal ng ARMM sa proyekto ng walang isinagawang public bidding. Dahil dito, hindi maaaring lumabas ang bansa si Miswari nang walang pahintulot ng korte. Susunod sa ito ang balita. Philippine National Police biniberipika ng authenticity ng dokumentong kumakalat ngayon sa social media hinggil sa mga sasakyang nagdadala umano ng bomba. Caterer ng New Bilibid Prison, itinangging pagkain nila ang umano'y sanhi ng food poisoning sa higit 1,000 mga preso. Polisiya sa pagkakaroon ng masustansyang pagkain at inumin sa mga paaralan, mahigpit na ipatutupad ng DepEd kasunod ng pagtaas ng antas ng mga kabataang obese. Muling naantala ang pagdaraos ng preliminary conference sa election protest ni dating Senator Bongbong Marcos laban kay Vice President Leni Robredo. Nakatasa na itong gawin sa June 21 ngunit ipinagpaliban ito ng Supreme Court na tumatayong Presidential Electoral Tribunal sa July 11. Inihain ni Marcos ang protesta upang tutulan ang pagkapanalo ni Robredo sa halalan noong nakaraang taon. Both parties shall file the preliminary conference briefs with the tribunal and serve the same on the adverse party at least 5 days before the date of the preliminary conference. Naniniwala ang grupong Duterte Youth na may nangyaring dayaan sa nakaraang presidential elections at nais nila na ilahad ng Commission on Elections ang detalye nito. Ito ang balita ni Mon Locson. 20 milyon at hindi lamang 16 na milyong boto ang nakuha ni Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang eleksyon. Ayon sa grupong Duterte Youth, anila mahigit 4 na milyong boto ang nawala sa Pangulo dahil umano sa nangyaring dayaan noong 2016 elections. Yes, we believe na doon sa facts ng Philippine Computer Society, mga computer experts ng Pilipinas, they have showed us that meron talagang mali doon sa results. Kumbaga, Mayor Duterte should have gotten majority votes. Ang election service provider na Smartmatic ang itinuturo ng grupo na may kasalanan. Anila, mayroong paglabag sa kontrata na nagawa ang Smartmatic na nagbigay daan upang mabawasan ang boto ng Pangulo. One of the facts that we saw was from the computers in the precincts up to the computers of the COMELEC central office, there was a computer of Smartmatic, an intermediary server, which was not in the approved system allowed by our government. Dahil dito nagbigay ng isang request letter ang grupo sa COMELEC upang maipresenta kung paano nangyari ang dayaan. Ang Philippine Computer Society ang magpapakita ng mga umano'y detalyadong ebidensya na nagkaroon nga ng dayaan noong nakaraang eleksyon. Layunin ng Duterte Youth na maalis na ang Smartmatic bilang election service provider sa 2019 senatorial elections. June 13, hiniling ng Duterte Youth na makapagpresenta sa COMELEC. Hindi naman nagpaunlak ng pahayag ang COMELEC dahil kasalukuyan pa sila nagsasagawa ng en-banc session. Sinubukan din naming hinga ng reaksyon ang pamunuan ng Smartmatic, subalit naghihintay pa rin kami ng tugon hanggang sa ngayon. Mon Locson, UNTV News and Rescue, Manila.
Naghain na ngayong araw ng supplemental complaints sa International Criminal Court sina Senator Antonio Trillanes IV at Magdalena Party List Representative Gary Alejano laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Nakasaad sa 44 na pahinang dokumento ang affirmation at updates sa naunang reklamong isinampa ni Attorney Jude Sabio na may kinalaman sa umano'y extrajudicial killings at mga pagpatay kaugnay ng kampanya ng pamahalaan kontra iligal na droga. Ang ICC ay ang International Court na nakabase sa The Hague, Netherlands na siyang humahawak sa mga kaso ng genocide, crimes against humanity at war crimes. Muling nanawagan ng Philippine National Police o PNP sa publiko na huwag agad maniniwala sa mga banta ng terorismo na kumakalat sa social media. Ito ay kasunod na rin ang paglabas ng isang dokumento hinggil sa umano'y mga sasakyang nagdadala ng mga pampasabog. Ito ang balita ni Grace Casin. Biniberipika na ng Philippine National Police kung lehitimo ang dokumentong kumakalat ngayon sa social media hinggil sa sasakyan umanong nagdadala ng mga improvised explosive device o IED. Ayon kay PNP PIO Chief Police Chief Superintendent Junardo Carlos, ang mga ganitong advisory ay kadalasang for internal use lang ng mga ahensya. Subalit kaduda-duda umano ang nilalaman ng dokumento. Kung titingnan mo, parang totoong-totoo eh. But the content and the reference cited here, dapat may security classification. Mula nang sumiklab ang gulo sa Marawi City noong May 23, lalong dumami at kumalat pa ang mga ganitong terror threat sa social media. Gaya ng isang impormasyon na may mga babae umanong planong magpasabog sa mga mall sa Metro Manila. Nariyan din ang umano'y tangkang pagpapasabog ng mga bandidong grupong Abu Sayyaf sa isang kilalang mall sa Baguio City at marami pang iba. Lahat ng ito ay hindi umano totoo at isa lamang propaganda ayon sa PNP. What the PNP does is direct a particular intel unit or investigation unit to validate. Nanawagan ng PNP sa publiko na huwag itong ikalat sa social media hanggat walang opisyal na pahayag na nilalabas ang PNP o ang sinumang ahensyang involved dahil posible itong magdulot ng takot sa publiko. What we can do best is to reverse the cycle. For example, I got that particular information from this person. What I can do is return that info to the one that sent it to me at sasabihin ko na hindi ito totoo. Please reverse the cycle until it reaches back the originator so he will know na hindi totoo yung mga information na kumakalat. Ayon sa PNP, oras na makatanggap ng anumang impormasyon sa banta ng terorismo, mas mabuting agad itong ipagbigay alam sa mga otoridad kaysa ikalat sa social media. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Itinanggi ng Mang Kiko Catering Company na kontaminado ang pagkaing inihain nila kaya nagkasakit ang nasa 1,000 inmate ng New Bilibid Prisons noong nakaraang linggo. Ito ang balita ni Joan Nano. Mariing pinabulaanan ng Mang Kiko Catering Services na ang inihanda nilang pagkain ang dahilan ng sinasabing food poisoning sa higit 1,000 mga bilanggo sa New Bilibid Prison kamakailan. Ang Mang Kiko ang opisyal na catering services na nagsisilbi ng mga pagkain sa higit 40,000 mga bilanggo sa NBP at iba pang mga kulungan sa mga probinsya. Giit ng grupo, malinis at masusustansya ang lahat ng kanilang ipinapakain sa mga bilanggo at sinasabing ang kontaminadong tubig sa NBP ang sanhi ng diarrhea sa mga preso. Kinukundina ngayon ng naturang catering service ang umano'y panggigipit at hindi makatuwirang pag-aalis sa kanila ng Bureau of Corrections sa mga kumpanyang kasali sa bidding ng mga catering service na magsisilbi ng pagkain sa mga bilanggo. Bilang bahagi ho nung hakbang nila na i-pressure kami, inipit po una yung billing namin. Ano pa po? Inutusan po nila yung Bids and Awards Committee para kami ay i-blacklist. Ano daw yung dahilan kung bakit kami ibina-blacklist? Kasi daw, nung Enero 2017, pinalitan daw ho namin yung karni ng baka ng karni ng baboy sa menu nang wala niyang pahintulot. Ang sabi namin, Direktor, meron po kasing E. coli yung karni ng baka. Kaya hindi ho namin inihain iyan.
Ayon sa kampo ng Mangkiko Catering Service, nakapagpadala na sila ng sulat kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre at Pangulong Duterte upang umapila na imbestigahan ang umano'y irregularidad sa pamamahala ng Bucor sa NBP at iba pang mga bilangguan sa probinsya. Plano rin ng Mangkiko na sampahan ng reklamo sa Office of the Ombudsman ang isang opisyal mula sa Bids and Awards Committee ng Bucor dahil sa hindi makatwirang paglalagay sa kanila sa blacklist, gayong kwalipikado naman silang sumali sa bidding. Samantala, pinabulaanan naman ni Bucor Director General Benjamin de los Santos ang mga akusasyon ng catering service. Ayon sa opisyal, hindi totoo na inilagay nila sa blacklist ang Mangkiko dahil sa ngayon ay patuloy pa naman ang kanilang isinasagawang investigasyon hinggil sa insidente sa NBP. Wala rin ani ang katotohanan na may pinapaboran siyang kumpanya na nais niyang ipalit sa Mangkiko Catering Service. Wala pa akong pinapaborang bidding kasi yung unang bidding nag-fail. Tapos, meron silang blacklisting ngayon. Pinaiimbestigahan ko. Sumagot na sila, so under investigation sila. Paglilinaw pa ng opisyal, hindi pa rin napatutunayan sa ngayon kung ang kontaminadong tubig sa NBP ang dahilan o ang pagkain ng tunay na sanhi ng pagkaka-ospital ng higit sa 1,000 mga preso noong nakaraang buwan. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Demand pa rin ngayong pasukan ng mga kursong may kinalaman sa Business Administration at Education ayon sa Commission on Higher Education o CHED. Ito ang balita ni Monokson. Si Donald, Andrea at Ava ay mga grade 12 students. Isang taon na lang ay magkokolehiyo na sila. Mayroon na silang kanya-kanyang mga kurso na nais kunin pagkatapos nilang makagraduate. Si Ava kukuha ng kursong Culinary Arts, si Andrea Tourism at si Donald kursong Accountancy. Pinag-isipan ko na rin po yun, tsaka syempre po kung ano po yung kukunin namin track na yung senior high, kailangan po may connect din po sa course na kukunin nyo sa college. Kailangan pong pag-isipan kasi sayang rin po sa pera kung sakaling hindi po kami, kung magpapalit-palit pa po kami ng track. Kaya mas okay pong pag-isipan na po ngayon. Yung interest po namin at saka kung paano po siya makakatulong, kung may makukuha po ba kami dun kung yun po yung kukunin namin. Batay sa tala ng Commission on Higher Education, pinakamarami nag-enroll ngayon sa Business Administration at business-related courses. Sinusundan ito ng mga kursong may kinalaman sa education at teacher training. Pangatlo ang Engineering and Technology. Pang-apat ang Information and Technology at pang-lima naman ang medical-related courses. Hindi pa rin nawawala yung business. Kahit na for the past 10 years o halos nagsimula yung CHED, talagang business talagang pinakamaraming enrollment. Hindi nawawala yun. Kung mayroong mga in-demand, mayroon din namang kakaunti lamang ang nag-e-enroll, gaya ng kursong may kinalaman sa agriculture, kursong related sa arts and culture. Subalit nanganganib na maalis ang isang partikular na kurso kung makita ng CHED na walang nag-e-enroll dito. Ayon sa CHED, ang kalidad ng serbisyo na may pagkakaloob ng isang paaralan ay batay sa dami ng mga nag-e-enroll sa isang partikular na kurso. Meron ding dapat i-maintain ang isang programa, both public and private, sa kanilang enrollment kasi alam natin ang enrollment ang nagiging source ng operation nila. Kung siyempre merong mas mababang enrollment sa particular program, hindi kayang i-sustain ang operation niya. Naisasalba lamang ang isang kurso na kakaunti ang enrollment dahil sa subsidiya na ibinibigay ng eskwelahan. Samantala, ayon sa Asian Development Bank, may mga trabaho na maaari nang maging obsolete sa hinaharap. Noong 2015, in-demand ang mga trabaho na nangangailangan ng skills gaya ng complex problem solving, coordinating with others at people management. Pero pagdating ng 2020, nangunguna pa rin ang complex problem solving na sinusundan ng critical thinking at creativity. Ito ang mga trabaho na mangangailangan ng malikhaing pag-iisip o creative mind na hindi kayang palitan ng teknolohiya. Ayon sa ADB, dapat masolusyonan ang problema habang nag-aaral pa lamang sa kolehiyo ang mga kabataan. Anila, piliing mabuti ang kursong kukunin dahil may ilang mga skills na hindi na masyadong magiging in-demand pagdating ng year 2020. The nature of jobs are changing, and it's important for students to catch on to either the jobs of the future and also to the skills which are endurable in whatever job they end up with, which, by the way, will change over time.
Ang payo ng CHED sa mga mag-aaral, in-demand man o hindi ang kursong kinuha, ang importante ay ang masiding pagnanasa at ang pagpupursige na makapagtapos ng pag-aaral. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Manila. Nanawagan naman sa pamahalaan ng ilang residente sa isang barangay sa Malolos, Bulacan na magtayo ng tulay sa kanilang lugar upang hindi na kailangan pang sumakay ng bangka sa ilog ang kanilang mga anak para lamang makapasok sa eskwelahan. Ito ang balita ni Nestor Torres. Lubid at bangka ang nagdudugtong dito sa mga estudyante sa Spratly at Lag sa Malolos, Bulacan. Nagtitiis ang mga estudyante rito para makatawid lamang sa ilog, makapag-aral lamang ngayong pasukan. Hindi alintana ng mga estudyanteng ito ang kanilang araw-araw na lakbayin, makarating lamang sa City of Malolos Integrated School, Barangay Atlag. Kwento ng 16 anyos na si Angelito Estrella, nag-graduating na sa senior high school. Minsan ay hindi maiwasan na mahuli o di kaya ay umabsent sa kanilang klase. Madalas po ay nakakawala po kami sa aming paghihila at kadalasan po yung iba po ay nauulog. At yun po yung nagiging sanhi upang lumiban sa klase dahil nabasa po yung aming mga kagamitan. Problema rin ng ilang estudyante ang mahigit 10 taon ng kawalan ng kuryente sa kanilang lugar. Simula po nung nag-aaral kami dito, wala pong kuryente. Hanggang ngayon po, gumagawa kami assignment, kandil lang po yung gamit namin. Sa kabila naman ng panganib at hirap na sinalungan ng mga estudyante, pinagmamalaki naman sila ng kanilang paaralan dahil karamihan sa kanila ay honor student. Risky ang pagtawid nila sa ilog, especially during yung may mga storm tayo, 'di ba? Napakahirap on the part of the students, but as I have said, despite that, nakakapasok pa rin sila sa school, and I'm very very proud sa mga estudyante namin na to from Spratly Island. Pangingisda ang pangunahing hanap buhay ng mga pamilya sa Spratly at Lag. Kaya panawagan ng mga residente na maaksyonan ang pangangailangan nila sa tulay at kuryente. Kaya po yung mga 100 mahigit na estudyante dito talaga pong nahihirapan. Sana po may tumulong sa amin na bigyan kami ng kuryente at tulay. Malaking tulong po unang-una sa mga batang nagsisipag-aral. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Malolos, Bulacan. Mahigpit naman na ipatutupad ng Department of Education o DepEd ang polisiya sa pagkakaroon ng masustansyang pagkain at inumin sa mga paaralan kasunod ng pagtaas ng antas sa mga kabataang Pilipinong nagiging obese. Ito ang balita ni Aiko Miguel. March 14 naglabas ng kautusan ng Department of Education para paalalahanan ang mga school administration sa mga dapat lang na ihain sa kantin ng mga paaralan. Ipinakalat na sa lahat ng paaralan at DepEd offices ang Department Order No. 13, Series of 2017 o ang Policy and Guidelines on Healthy Food and Beverage in Schools and in DepEd offices. Magkatuwang nababantayan ng DepEd at Department of Health ang kampanya sa proper nutrition at tamang lifestyle ng mga kabataan. May mga sulat sa parents na kung magpadala sila ng baon sa kanilang mga anak, kailangan healthy food. So, malaki ang interest ng department sa pagkain ng mga kabataan dahil dito sa Pilipinas napaka-common ng diabetes which deform in childhood. Ayon pa sa DOH, kailangang masugpo ang childhood obesity na kalaunan dahilan ng pagkakaroon ng sakit sa mga kabataan. Batay sa ulat ng DOH, mahigit 3 milyong kabataang Pilipino ang obese at overweight at tumataas ito taon-taon. Ito ay dahil sa maling pagkain at sa mataas na sugar intake gaya ng processed fruit juices, soft drinks, candies at chocolates at sobra sa alat gaya ng junk foods o chichirya. Pinaka-latest na survey ay noong 2015 at doon nakita natin habang tumataas ang edad ng bata, tumataas din ang prevalence o dami ng batang overweight and obese. Kaya din natin kinokontrol ito is basically to prevent childhood obesity. Sa Pinagbuhatan Elementary School na may mahigit 4,000 mag-aaral, mga prutas gaya ng mangga, saging, mga nilagang pagkain ang inihahain sa mga mag-aaral. Hindi rin sila nagbebenta ng soft drinks at mga flavored biscuits. Oo, pinagbabawal natin yung bibili sila sa mga sidewalk vendors, yung mga peddlers, yun, no? Yung mga ganun. In fact, pinagbabawal natin yon dito sa ating paligid para matiyak natin na yung kinakain ng bata ay talagang safe na galing sa kantin o kaya hinanda ng mga
parents nila sa bahay. Si Aling Maricel, nanay ng isang grade 1, madalas ay nilagang itlog, sandwich at tubig ang ipinababaon sa kanyang anak. Huwag nilang pabaonan ng mga junk foods, yung mga soft drinks. Mas maigi kung tubig at saka sandwich na lang, tapos yung mga itlog. Kasi pampalakas ang kanilang katawan. Nais mas maipaunawa ng mga kagawaran ng edukasyon at kalusugan ang pagbibigay ng tamang pagkain sa mga kabataan dahil kadalasan sa mga batang sakitin at wala sa focus sa pag-aaral ay nasanay kumain ng processed foods o di kaya'y hindi talaga kumakain ng gulay at prutas simula musmus pa. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Pasig City. Natukoy na ng Philippine National Police ang ilan sa mga naging kapabayaan ng security personnel ng Resorts World Manila kaya hindi napigilan ang pagpasok ng gunman. Mula sa Camp Crame, may report si Grace Casin live. Yes, Grace, magandang gabi. Magandang gabi sa iyo, June. Sa katatapos ka lang na post-assessment na isinagawa ng PNP SOCIA kasama ang iba't ibang security service personnel, nakita nga nila na walang emergency response team ang Resorts World Manila sa kanyang establishmento. Ibig sabihin nito, yung mga emergency response team, ito yung mga trained personnel na kayang pigilan ang mga krimen at kaguluhan na posibleng mangyari sa isang gusali. Kaya base na rin daw sa CCTV footage ng Hotel Casino, makikita na karamihan doon sa mga gwardya na unang rumisponde sa insidente ay halos hindi alam ang kanilang gagawin. Ayon kay PNP SOCIA Police Chief Superintendent Jose Espino, maliban sa kawalan ng emergency response team, hindi rin daw sumunod ang Resorts World Manila sa standard protocol and security. Una, kakaunti ang inilagay nilang security personnel sa graveyard shift. Ito yung mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 7 ng umaga. Pangalawa, hindi sila nagkaroon ng body-body system. Wala rin daw command and control at crisis management ang Resorts World Manila. Kulang sa skills sa mga security personnel para harangin ang isang gunman. Hindi rin sumunod ang mga ito sa isusuot na security uniform. Sa halip ay barong ang mga sinuot nito base na rin sa CCTV footage. Dahil sa insidente, magsasagawa ng regular review at training ang PNP SOCIA sa lahat ng mga security service provider upang matiyak na magkakaroon sila ng sapat na skills para naman sa mga nasabing insidente. Narito ang ilan sa mga naging pahayag ni PNP SOCIA Police Chief Superintendent Jose Espino. We again reminded yung mga security managers of the standard procedures protocol on security. At nakita doon, what is lacking really is the drills and rehearsal ng kanilang security plan. June, sa kabilangan ng mga na-identify na lapses at pagkukulang at kapabayaan ng mga security service providers sa Resorts World Manila, papatak lamang daw ito sa grave offense. Ibig sabihin, hindi sila matatanggalan ng lisensya, kundi pagmumultahin lang sila ng hindi bababa sa 50,000 piso. Kaya naman dahil sa insidente, plano na rin ngayon ng PNP na dumulog sa Kongreso na bigyan daw sila ng kapangyarihan sa mga ganitong insidente. Sa ngayon kasi ay admin cases lamang ang maaari nilang isampa. Hihiling sila na baka pwedeng magsampa na rin sila ng kasong kriminal laban sa mga security service provider na hindi susunod sa security guidelines at protocol. June? Maraming salamat, Grace Casin. Nagulat ang live mula sa Camp Crame. Pag-aaralan na ng mga mall ang paglalagay ng adjustment sa security protocol at dagdag na training para sa mga security guard upang masiguro ang kaligtasan ng publiko bunsod ng mga banta ng terorismo. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Kinakailangan ng palakasin ang seguridad sa mga establishmento katulad ng malls at hotels na kadalasang pinupuntirya ng mga terorista at kriminal. Base sa pag-aaral at pagsusuri na isinagawa ng grupo ng security expert na si Bong Oteiza, napakaluwag ng ipinapatupad na security measures sa ilang malls sa bansa. I think they are there as just for a scarecrow effect. Sa Pilipinas mo lang makikita yung wooden stick, pag pinasok mo sa bag, madidetect kung mayroong pampasabog. Diba? Parang, kasi bakit? Nagtitipid sila. Ayon kay Oteiza, may ilang insidente na rin kung saan nakapagpupuslit ang masasamang loob ng mga armas, baril o improvised explosive device sa mga mall dahil sa hindi maayos na security check.
carrying a baby kunyari or stroller. Some of them, nakikita ko, hindi na chinecheck yung ilalim ng strollers. You can put C4 or whatever under that, di ba? At hindi nadaan sa x-ray machine yung especially pag may bata. Ayon naman sa Mall Security Management Association of the Philippines, bagaman naiintindihan nila ang kinakailangan na mahigpit na seguridad, kailangan anya nila balanse nito sa convenience ng mga tao. We have to balance yung security. Kaya pag sinabi mong security, di ba, inconvenient yung nangyayari. Kung i-frisking mo lahat, okay, from top to bottom, imagine yung standard ng frisking, it will create too much inconvenience. Ngunit sa kabila nito, pag-aaralan nila ang maaaring gawing adjustments. Kung merong gagawin ngayon is i-train yung guard, additional training, more discipline, focus sa mga security personnel. Kung strategy ang pag-uusapan, siguro some sort of review, if it is still workable or not. Some kind of review. Pinaalahanan naman ng PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o PNP SOSIA ang security managers ng mga mall na gawing maayos ang kanilang pagbabantay para na rin sa kaligtasan ng publiko. We again reminded yung mga security managers of the standard procedures protocol on security. Joyce Balancio, UNCV News and Rescue, Quezon City. Tinanggap na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang alok na tulong ng Moro National Liberation Front o MNLF para magapi ang Maute Group. Ngunit ayon sa Pangulo, kailangang duman ito sa proseso. Makakausap po natin sa telepono si Janice Enhente para sa detalye ng ulat na yan. Magandang gabi, Janice. Yes, maayong buntag June. Bumisita dito sa Camp Docero sa North Cotabato ngayong hapon si Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang talumpati, inihayag ng Pangulo na tinanggap na niya ang alok na tulong ng Moro National Liberation Front of the Philippines o MNLF para sugpuin ang mga miyembro ng Maute na sumalakay sa Marawi City. Ngunit ayon sa Pangulo, kailangan itong idaan sa proseso, lalo't 2,000 tauhan ng MNLF ang ipapadala para tumulong sa opensiba ng militar sa Marawi. Matatanda ang inalok ng MNLF si Pangulong Duterte matapos ang ilang araw na bakbakan ng militar at Maute. Pinayuhan naman ng Pangulo ang mga sundalo na maging matapat sa kanilang tungkulin. Nangako rin ng Pangulo na bibigyan niya ng education assistance ang mga anak ng mga sundalo at pulis, lalo na ang mga nasugatan at nasawi dahil sa pagganap ng kanilang tungkulin sa bayan. Mula dito sa North Cotabato, balik sa iyo, June. Daghang salamat at mayong gabi, Janice Enhente. Mayong gabi, una sa atong mga balitang promdi. Gipahingusgan pa sa mga otoridad ang security plan sa mga hotel o business establishments sa Zamboanga City human mahitabo ang pagpangatake sa Resorts World Manila ni adtong Biyernes. Kini ang balita ni Dante Amento. Yain Cabisao City Disaster Risk Reduction and Management Office, AFP-PNP kunal un security meeting na siyudad de Zamboanga inantes aga. Ya atende aquí el mga dueño del hotel e grande negosyo kay posible queda objetivo de violencia igual cosa ya pasana Resorts World Manila del pasao Biyernes de madrugada. Asigon kunal mga autoridad importante preparao kunal mga ansina insidente para evita el grande destrozo kunal propiedad e vida. Kailangan namin sila makausap just to make sure na if we can help in the improvement of our security measures in these facilities, then we'll do that to the best of our ability. Tabla kita, we should not be complacent, we should not be passive, we should complement each other so that we can really come up with very good doable solution sa mga problema kita presentara sa Pueblo Zamboanga pati ang other parte na Pilipinas. Durante del meeting, ya presenta el mga negosyante con el de ila plano de seguridad para puede investigar el mga autoridad con el mga posible deficiencia. Ya dali también mga sugestión el mga autoridad acerca con el intensificación del seguridad na cada un establecimiento, igual con el regular ensayo del plano de seguridad. El consejo del AFP y PNP con el mga dueño del hotel o negocio que pone presente número del mga cerca estación del soldado o policía para pronto reportar el mga incidente na di ila jurisdiction. Mientras tanto, tamanda acorda el AFP Joint Task Force Zamboanga que prohibido entrar el di ila armado personajes na establecimiento de negocio, especialmente si hindi ellos está de servicio alia.
we are discouraging other non-detailed personnel in the vicinity to go inside with their firearms with them. Kasi it may create panic, ano? Dantiamento Une TV Noticias, Iriscate, Ciudad de Zamboanga. Nadakpan sa mga pulis ang gituhang utok sa pagpatay sa duha ka Japanese national samtang nagbakasyon sa Palawan. Apan padayon pang gipangita ang duha ka suspetsyado sa krimen. Kini ang balita ni Andy Pagayona. Hawak na ng Palawan Police ang hinihinalang mastermind sa pagpatay kina Itani Masaru at Arai Yoshihiro, ang dalawang Japanese national na nagbabakasyon sa Coron, Palawan. Kinilala ang sospek na si Hiroyuki Nagahama, isa rin Japanese national. Mayo at 30 nang mapaulat na nawawala ang mga biktima. Matapos ang ilang araw ay lumutang ang dalawang bangkero na pangunahing saksi sa krimen. Inupahan umano sila upang maibiyahe ang wala ng buhay na katawan ng dalawang biktima. Wala pang kalahating milya, nagsimula na ako nila pagdandan at nagsimula na pagtako ng kopo. Hanggang sa nakonsensya na rin siya, na nagtapat siya na siya rin yung bangkero. Siya rin yung bangkero na gumamit lang siya ng ibang pangalan. Sinabi niya na yun yung bangkero. Kasalukuyang nakapiit sa provincial jail si Nagahama habang patuloy na iniimbestigahan ng krimen. Patuloy naman pinaghahanap ng mga pulis sina Sani Anisiete alias Tatan at Jubis Vizcara alias Bando, ang dalawang sospek na umupa sa mga bangkero at hinihinalang bumaril sa mga biktima. Andy Pagayona, UNTV News and Rescue, Palawan. Og gana ang mga balita ang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Ako si Victor Cosare. Maayong gabi. Puspusa na ang pag-iensayo ngayon ng Department of Justice boosters upang hindi na maulit pa ang nalasap na pagkatalo noong nakaraang linggo sa UNTV Cup Executive Face-Off. Ito ang balita ni Bernard Dadis. The ball movement ngayon para sa Justice Boosters. They find the man inside. Doble kayod ngayon ang gagawing paghahanda ng DOJ Justice Boosters sa nalalapit nilang pagtutuos ng pwersa ng pambansang pulisya sa first game ng triple header ng UNTV Cup Off-Season Executive Face-Off sa linggo, alas 2 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Nakalasap ng unang talo ang Justice Boosters sa Senate Sentinels noong linggo sa score na 84-77. Well, we will be practicing as early as Tuesday and another one on Thursday. Ayon sa DOJ, malaking adjustment ang kailangan nilang gawin lalo na sa depensa. Sa isang malakas na team ngayon, PNP. So, titingnan namin itong dadating na practice namin. So, siguro papolish pa namin siguro yung depensa. Bukod sa malakas ang resistensya, kailangan ring higitan ng DOJ ang mas mabibilis na players ng PNP upang hindi na maulit ang pagkukulang nila sa nakalipas nilang laban kontra Sentinels. Malaki. Medyo naglaks yung mga players natin eh. Medyo hindi sila nakakababa kagad. So yun ay nakita ko na medyo naglaks depensa. I think we will be polishing more on our defense and again work on some of our offense. So hopefully makuha namin yung sunod na panalo namin sa PNP. Sa nakalipas na laban ng DOJ, pinaghandaan ng husto ng Senate ang key player na si Prosecutor Tagalikod na madalas na doble ang bantay kaya nakapagbusto lamang ng 10 puntos. Nanguna sa DOJ noong nakarang game si Manila Assistant City Prosecutor Reynaldo Thomas Jr. na may 24 points at 4 rebounds. At nagambag naman sina Chief Parole Probation Officer Joey Hernale ng 13 points at 5 rebounds at si NBI Head Agent Ronald Agulto ng 10 points at 9 rebounds. Sa ngayon, kapwa may 2-1 win-loss record ang DOJ, kaagapay ng PNP, AFP at Judiciary. Bernard Danis, UNTV News and Rescue, Philippines. Mahigit 200 detainee at pulis sa isang presinto sa General Trias, Cavite ang natulungan ng libreng medical at dental mission ng UNTV at Members Church of God International. Ito ang balita ni Randy Forastero. Umaasa lamang sa mga ibinibigay ng mga dumadalaw ang mga detainee sa detention center ng Police Community Precinct 4 ng Barangay Bacau, General Trias City, Cavite. Tulad na lamang ng masarap na pagkain, gamot at bitamina. Nakatutulong din sa kanila ang pagkakaroon ng minsan medical mission ng lokal ng pamahalaan. Ay nanggagaling ang gamot, yan. Minsan nagme-medical mission rin ng ang munisipyo
napunta rin dito, binibigyan rin kami ng gamot. Yung iba naman, sa mga dalaw, yun, binibigay sa amin. Kaya laking tuwa ng mga ito nang magsagawa rin ng libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International sa kanilang lugar. Dito na ipatingin nila ang kanilang mga karamdaman, mga sakit sa balat tulad ng pigsa at bungang araw at iba pa. Nasa 100 ang nakapag-avail ng libreng check-up. Mahigit 20 ang nabunutan ng ngipin at 200 detainee at pulis ang nabigyan ng libreng gamot at bitamina. Bukod dito, may bitbiting food packs ang mga grupo para sa mga bilanggo. Successful po yung medical and dental mission ng UNTV at Members of Church of God International. Thank you po sa feeding program na ginawa kanina. Malaking tulong po yon sa mga nasa loob na walang dalaw po. Maraming salamat din po sa libreng check-up, sa mga gamot na ibinigay ng UNTV. Napakagandang programa nga nito. Natulungan nga kami mga preso dahil yung iba mga wala ng dalaw, hindi na rin makaya ng ma-supplyan ng gamot. Napapasalamat po kami rito sa ginawa niyo pong pagtulong po sa aming lahat ng mga preso, lalo po sa aming mga walang dalaw. Randy Forastero para sa Serbisyong Kasambahay. At yan ang ating balita sa Sports at Public Service ngayong gabi. Ako po si Joyce Balancio. Balik sa inyo June, Angela and Monica. May revelation. Hintayin lang natin yung sabihin niya. Abangan natin. Press ba yan? Presscon ba? Sige. Sige, abangan namin yan, Joyce. Sino bang maunang magsasabi? Si Joyce o iba? Yung isa? Ano sinasabi nyo? Ewan ko. Iba sinasabi ko eh. Iba yun. Kayo na masyado kayo. Ano yun? Ano uunahan? Nanonood yung mami niya, oh. Oo nga. Sige. Maraming salamat, Joyce Balancio. At yan po ay naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi po.